Let's go! Okay, dumako na tayo dito sa mahal naman natin, Tito Vic and Joey! Mag-update lang po tayo sa ating pinakamamahal na Tito Vic and Joey, kung saan binabanatan ngayon ng isang baklang direktor. DJ Richie Remix. TVJ 2, Goso Nalusos 0. Wala pong na-score ang halusos. Commission Court of Appeals orders GMA Tape to respect the gifted artist behind it, Bulaga. Yan po! Comedy legends TVJ together with their creative genius Ma'am Jennifer Re scored another massive win in the high-profile legal battle against GMA Network of billionaire Philip Gozon. Talo po ang GMA and Tape. Talo rin po ang mga lusos at a stake the rights to their legendary noontime show It Bulaga, beloved by generation of Pilipino. Kanila na po ang Itbulaga. Sa kanila na po. The Court of Appeals 9th Division recently upheld a regional trial court. Nasa Court of Appeals na po ito ha. Yung naiwan po natin dito ay nasa regional. Ngayon po nag-file sila sa Court of Appeals. Ito po ay 5 araw lang ang nakalipas. The Court of Appeals 9th Division recently upheld a regional trial court RTC ruling that permanently enjoined GMA and Tape from using It Bulaga and EB trademarks without the consent of its rightful owners, TBJ and Ferre. Wala na po, 2-0, talo sa regional, talo rin po sa Court of Appeals. Ngayon, ewan ko na lang kung iaakyat pa nila to sa Supreme Court. Good luck! The Court of Appeals affirmed that the Marikina Regional Trial Court Branch 273 did not err any of its ruling favoring TVJ and Ferre in their case against Tape and GMA. Maraming salamat po sa Court of Appeals. 2-0 na po ang ating pinakamamahal na TVJ at si Ma'am Ferre. Napakagandang balita po ito. Congrats sa mahal na mahal natin TVJ. You deserve it. You deserve more. Tama yun. At ayan nga po, dahil nga po sa sunod-sunod sunod-sunod po na swerte ng TVJ, lalo na sa legal matters, ito naman po talagang paninira
ang gumigimbal sa kanila ngayon na hindi naman po natin nahayaan lang dahil nga po hindi po natin nahayaan ng ating institusyon sa pelikulang Pilipino sa pang-entertainment ang dambana ng entertainment industry natin ay masalaula. Kaya nga po, eto tayo ngayon, binibigyan natin ng reaksyon ang mga paninira, lalong-lalo na po dito kay Big Soto, na inaakusahan po nila na nang-rape kay Pepsi Paloma. At sinasabi po ng iba, masyado daw pikon ng mga Pilipino. Iba yung pikon sa paninira. Yung sasabihin mo kasing, sino nang rape sa'yo? Si Big Soto, oo. Taka ka ba? Okay, basa tayong article mula kay Soto. Pepsi Paloma rape stories are fake news. Ito po yung 2018. Sinabi na, nilinaw na po ito ni Tito Sen. Okay? Senate President Tito Soto has branded unpublished online articles linking him to the alleged rape and subsequent death of 80s star Pepsi Paloma as fake news. To me, these are disinformation, sabi ni Tito Sen. Ito raw po ay paninira lamang. Once people know what is true, they'll see it's not. Totoo yun. Minsan, sinasabi mo yung totoo, pero yung iba, hindi talaga pinaniniwalaan. I have decided to brush them aside and not pay attention to this type of disinformation. Yang mga original fake news. Soto told Tina Monson Palma. Interview in Thursday on ANC. Soto had sought to remove the story's title, The Rape of Pepsi Paloma. Was Pepsi Paloma murdered? And Tito Soto denies whitewashing Pepsi Paloma rape case from the website of Inquirer.net, the online platform of the Philippine Daily Inquirer broadsheet. The article were no longer accessible of July 4. This article on the Pepsi Paloma case are currently under review and are unavailable at the moment, Inquirer management said in a statement. Soto said the removal of the articles from the internet perhaps helped in settling the noise between its fake news. What business does it have in a look-up newspaper, he said. Kumbaga, eto nga po yung sinasabi ni Tito Soto na karapatan naman siguro nila na umalma sa fake news. At ito po ay naialis daw po sa Inquirer. Paloma's alleged gang rape made headlines in 1982 after she accused comedians Joey De Leon, Vic Soto, and Richie DeOrsi of drugging and raping her. Soto's purported involvement came in when he alleged coerced Paloma into signing an affidavit of desistance and dropping the rape complaint against the three. Ayun nga po yung affidavit of desistance na dinidepensa nila na nag-affidavit of desistance daw para daw hindi kasuhan. The three comedians allegedly issued a public apology to Pepsi Paloma which was published on the People's Journal on October 13, 1982 according to the PDI. We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. Ayan nga po. Hindi po totoo yan na meron daw po sa People's Journal na meron daw statement ang TVJ ay yung tatlong ang involved sa People's Journal na humingi ng sorry at humingi ng kapatawaran kay Pepsi Paloma. Wala pong katotohanan yan. Wala po. Sa tanang nabuhay ako dito, wala akong nabasang ganon. Wala akong nabasang ganon.
Ito sabi ni Tito Sen, una, 1988 ho ako naging vice mayor ng Quezon City. Matagal na ho, wala yung kwentong yon. 1982 po yung kwentong yun eh. So wala ho akong pakialam sa issue nung araw, he said. Kita mo, kasi nga, pinapalabas na nila na si Tito Soto daw po ang trumabaho. Si Tito Soto daw po ang nagpa-asikaso ng affidavit of desistance para mag-usap na lang at magkatablahan na lang. Para ho sa kaalaman ng lahat. Ito po para ho sa kaalaman ng lahat. Ito. Gimmick ho ni Ray De La Cruz. Yon. Hindi ho totoo yung sinasabi. Pinagtangkaan nilang magkaso kasi tinira sila ng libel nila Vic Soto at Joey De Leon. Idinimanda sila ng libel kaya pinagtangkaan nilang balikan ng kaso. Oh. Soto added that he had no hand in Paloma's death 3 years after the alleged gang rape incident. Paloma was found lifeless inside her apartment in an apparent suicide in 1985. The senator claimed that the actress' death was due to drug use. Oh. Dahil po sa pagdodroga. Malaki pong posibilidad yan kasi nga po yung edad po nila Pepsi Paloma, maaga po silang na-exploit. Maaga silang na-exploit at nagkalat po ang balita na sila ay nagdodroga sila. At siyempre sa sobrang stress niya dito sa ginawa ng manager ni Ray De La Cruz, sa sobrang stress niya sa abot-abot na ginagawa ng manager para lang mapakita sila sa mga headlines, mapasikat sila, kahit kasuk-kasuka na yung galawan, ginagawa ng manager. Kaya na-stress. Diba, J8? Kasama pa yung mga pamilya ni Pepsi Paloma na talagang in need ng pinansyal. Kaya nai-stress yung bata na wala siyang magawa dahil nakakulong siya kay Ray De La Cruz. At kung anong paggawa ni Ray De La Cruz, kailangan niya para magka-pera. Yan yun. Meron pa akong nabasa sa Facebook na kaya raw nagpakamatay, hindi ho droga. Meron pa akong nabasa sa Facebook na kaya raw nagpakamatay, hindi ho droga po yun, he said. Ayan. Ayan po ang sabi ni Tito Sen. Ngayon, dumako na naman tayo dito sa pinakamagaling na direktor. Tingnan natin kung ano niya. Sabi ng direktor na walang, sa mga nakasama ni Pepsi Paloma noon, sabi niya, na binabas ako at takot na takot ngayon. Huwag kayong mag-alala. Di ko sinasama ang pagdadrugs nyo noon. Kalma tayo, Alam niya pala eh. Alam mo pala ang direktor na nagdadrag si Pepsi Paloma eh. Ayan, siya mismo nagsabi Alam mo pala eh, di totoo yung sinasabi ni Tito Sen. Alam mo pala eh. Di ba? Ayan sabi ni baklang direktor, alam mo pala eh. Eto na, binanatan siya ni Sarsi Emmanuel. Napaka-convenient, sabi ni Sarsi Emmanuel. At sino ang nag-relay ng story sa direktor? Sabi ni Sarsi Emmanuel. Di ba patay na yung tao? Siya lang ang may alam ng totoo. Saan nila kinukuha yung story? Sabi ni Sarsi Emmanuel. Sabi naman ni baklang direktor, napaka-convenient kasi dito kay Sarsi Emmanuel, napatay na ang pinag-uusapan. Kay gimmick yun o totoo, may nagawa ka ba? Bakit close ba kayo ni Pepsi? Nung namatay siya, saka kayo sumikat, huwag mong palabasing sinungaling.
hintayin mo ang pelikula. Kita mo? Miski mismo yung mga nasa panahon na yon na nakakaalam ng balita, binabara netong baklang direktor. Sabi ko sa iyo, baklang direktor, kahit baguhin mo yung sinasabi mo na panaginip lang yung Big Soto, siya yung nang-rape, hindi mo mababago ang ginawa mo ngayong paninira. Hindi mo mababago to. Tingnan mo, ito naman. Sabi niya, tigilan nyo yung kakakoka Nicolas nyo. Hindi sila close ni Pepsi. Kita mo? Pati si Coca Nicolas binabanatan. Pero mo pati yung kasama na mismo ni Pepsi Paloma na si Coca Nicolas na interview ni Julius Babaw. Sila ang nakakaalam sa buhay nila noon. Hindi daw close. So, kaidaran mo pala si Pepsi Paloma para alam mo lahat. Kasi, ang alam ko kasi sa pagpoproseso ng pelikula, di ba? Sa pagpoproseso ng pelikula, siyempre, kukuha ka dyan ng mga reference. At ang immediate reference mo dyan ay yung mga nakasama. Ang immediate reference mo dyan ay yung mga pamilya. At naniniwala kami dito na si Coca Nicolas ang pinaka-reliable na mapagkukunan ng info. Dahil siya mismo ang kagrupo eh. Siya mismo ang kasama sa isang bahay. Tapos sasabihin mo, tigilan mo Coca Nicolas, hindi sila close. So, ibig sabihin, kung tinitira mo si Coca Nicolas, pangit yung movie mo. Kasi kung ang movie, kung talagang totoo yan sa The Rapist of Pepsi Paloma, ika mo, ay, ang magkukwento dapat, yung mga nakasama, gano'n naman sa documentary. So, kung pati si Coca Nicolas ay hindi mo pinaniniwalaan, walang maniniwala sa'yo. One case of Pepsi, isang kaso sa kaso ni Pepsi Paloma, Quezon City Hall, 1982. Ayan po yung ang gaganap si Simon Cumpiado pala yung yung Rey de la Cruz. Nagbigay din ng si Arnold Clavio. Sabi ni Arnold Clavio, nagbigay ng reaksyon sa pelikula ni Daryl. Tandaan mo, sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging disente. May mga norms at ethics na dapat sundan. Totoo naman eh. Tama naman si Arnold Clavio, tapos sasabihin ni baklang direktor, ge. Nakakaano to eh, Sana lang masaya ka sa ginagawa mo at maging diyan ka sumikat, makilala ka ng buong Pilipinas sa kakaganyan mo. Makilala ka ng paninirang puri. Makilala ka na may isang direktor na tuwan-tuwa dahil yung pinapakita niya ngayon na pinapaniwala niya ang taong bayan na sila Big Soto, TVJ pa rin ang nang-rape kay Pepsi Paloma, na hindi close si Coca Nicolas kay Pepsi.
good luck good luck sa'yo. At sana matulog ka na maimbing. Ganyan ang gawin mo. At lagi mong tandaan, baklang direktor, na kahit i-twist mo yung kwento na panaginip si Vic Soto doon sa confrontation ni Gina Alar at nung Pepsi, hindi ka mapapatawad ng Dabar Cards. Andaan mo to. At mararamdaman to lalo ni Amy Marcos. Na sana, Amy Marcos, sitayin mo naman tong kaibigan mo, nagkakalat. Diba? O baka naman kinukonsinti nyo, Madam Amy. Parang hindi nyo naman nakasama si Tito Sen na bilang isang Senate President. Diba? Yan ang mahirap sa atin eh. Diba? Makapagpapansin lang para lang sumikat. At inuulit ko, sa producer nito, good luck sa'yo. Huwag kang mag-alala. Huwag po kayong mag-alala, producer nito. Huwag kayong mag-alala. Malalaman at malalaman lang din namin kung sino nag-produce nito. At gusto namin tanongin sa inyo, ano po ba may-benefit nyo sa pagpo-produce nyo ng isang ganitong pelikula? Na ang title pa ay The Rapist o Pepsi Paloma. Ano bang gusto nyo patunayan? Ano bang gusto nyo ipakita? Yun lang naman ang mga tanong namin eh. Diba? Sa dinami-dami namin gagawing pelikula, anong pakinabang ng isang kwento na matagal nang tapos? Ng isang kwentong madami na nagpatotoo? Ng isang kwento na mismo yung mga kasama ng namatay na tao ay pinasisinungalingan na ang mga akusasyon? Diba? Sa producer, wag po kayo mag-alala. Malalaman at malalaman namin kung sino po kayo. Dahil kami po dito, kahit hindi kami, inuulit ko, kahit hindi po kami TBJ Defender kami. Ito po ay paninirang puri. Sobra to. Ikaw, baklang direktor, mag-ready ka kasi hindi ka namin tinatakot pero alam mo sa sarili mo yung ginawa mo. Di ba? Alam mo sa sarili yung ginawa mo na ito ay sobrang paninirang puri. Yung emotional na epekto sa pamilya ni Vic Soto, hindi mo man lang kinonsider. Ang kinonsider mo ay magkapera ka. Mabilis lang ang eleksyon. Papasok si Tito Sen sa Senado. At isa lang ang sasabihin namin, good luck. At pag nandun na si Tito Sen, siyempre as seniority, as well-experienced Senate President, maaaring siyang maging Senate President. Kaya masasabi uli namin, good luck! At pag nasave mo na sa PC mo, ang pinakamagandang pelikula mo, baklang direktor, at nais mo nang ipalabas sa sinihan, dadaan yan sa MTRCB. At kung makalusot, good luck! Iyan lang naman ang sinasabi namin, mga good luck. Okay? At si Vic Soto, wala pa tayo, kay Tito Soto pa lang tayo, tsaka kay MTRCB. At si Vic Soto, may batang maliit na si Tali.
Kapag si Tali naapektuhan sa mga bagay na to, wag na natin yung matatanda nilang anak. Okay? Wag na. Si Tali na lang. Subukan ni Tali marinig yan at mapanood at magtanong sa tatay niya, Daddy, do you rape someone? Good luck! Anong kaso yun? Anong kaso yun, baklang direktor? Child abuse yun! Kawawa yung bata, hindi mo naisip. Ikaw, tontuwa ka sa views mo, 15 million views. Thank you. Masaya ka. Pero yung pamilyang winasak mo, masaya ba? Nakitali pa lang tayo. Baklang direktor. Yung mga anak ni Big Soto, naapo na niya. Apo! May apo siya. May muwang na. Sinabi sa tatay nila, kila Christine Hermosa, kila Pingris, si Lolo ba rapist? Good luck! Kita mo? Ilan pwede magkaso sa'yo sa kagagawa mong ganito? Nananahimik ang sambayan ng Pilipino, sinasalubong ang taon. Ikaw ginigiba mo ang relasyong pamilya. Masaya ka? Ha? Kasi meron tayong tinatawag na decision making. Meron po tayong decision making. Isa kang direktor, may o-offer sa yung pelikula, siguro naman sasabihin mo naman, hindi po, mahirap po yan. Pero ikaw porsigido ka. Matagal mo nang pinano to, pinopost-post mo pa. Walang pumapansin, nararamdaman mo. Di ba? Walang pumapansin. Ngayon, para talagang mapansin, nilagyan mo ng malupit na teaser ang pagbanggit kay Big Soto. Maganda nga naman. Di ba? Malakas ang atensyon nakuha. Very good ka doon. Pero yung sira sa dangal ng tao sa pamilya ni Big Soto, sana naman lang kinonsider mo. Konting hiya naman. Ang pera, nandyan yan, na kailangan natin. Pero kung yung makakadistract ka ng pamilya, lumalamong ka dahil sa paninira ng tao. Diba? Biro mo, ang laking pamilya niya, sinisira mo. Wala namang ginawa yung mga tao. Hanggang ngayon, nandito yung Itbulaga. Tumutulong sa tao. Yung MTRCB, kita mo. Kaya isa sa mga paksyon na pinagtatanggol namin MTRCB. Dahil sa kabastusan na pinipigilan nila para sa taong bayan, para sa ating Pilipino. Ang Pasig, tignan mo kung gaano kalupit ng Pasig, nagkaroon ng matinong mayor. Isa sa modelo ng Pilipinas. Isang mayor na walang ego. Isang mayor na walang luho, kundi tumulong lang sa mga Pasigenyo. Anong masamang ginawa ng mga Soto? O may masama talagang tao na nasa likod mo? Ikaw talaga. Watcha, Xi Jinping. Ano? 3 oras na tayo. Putek.
Sana napasayo ka kayo sa 3 oras. Pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo pagod pa. Pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo pagod pa, kaka-Red Doors, kaka-Sanmig. Pasensya na po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sige, lalamayan natin yan. J8. Totoo. Paring Romy, tawa ka ng tawa. Ayop ka. Ma'am Eva Narita, shout out. Remix. Malin Kaigus. George Tapia. Chupaeng. J8. Reviton, thank you. RR Gem, thank you. Mamulalaing Kamandag. Good luck sa kasal. Joy Canarizado. Oh, Joy. Gusto mo, iuwi mo na ako, Joy. Uwi mo na ako. Bigyan mo lang ako ng kare-kare. Ayan lang naman ako, Joy. Kare-kare. Tapos sinigang na buto-buto. Yan lang ang mga mahilig lang ako. Vicky Boy. Sweet Sense. Chinita ako. Francis Erica Valle. Slito Flores Bag. Rodolfo Ramos. Zone Radar. Ma'am Shirley Fernandez. One Squad, I love you. Marilyn Valencia. Ruben Dolohan. Sir Manuel Jose. Oy, oy, oy. Glenda Janito. Iuwi kita dito sa Portugal. Uy, Portugal. Portugal. Kaya may puta de gracia, nuknukan Arinola. like, bayo, pingirin po ang like. Dennis Grande. Robin Daloha. Thank you, Ma'am Shirley. Kuya Arnel, greetings from United Kingdom. Po, tech United Kingdom, ang lamig. This is the mix of DJ John Reed. Terry Paulino, thank you, Terry, ah. Alberto Garcia. Ay, ka muna, ay. Hey! Yolo, sama ako sa rally. Sige ma'am, magkita tayo doon sa rally sa 13 tsaka sa 18. Lahat ng rally pupunta ako ngayon. Oy, Z-Man AZ. Thank you. Robert TV, Robert J. Travel Adventures. Hello, Rosalyn Kasuga. Esther Pitcher. Thank you, good vlog content, Sir Nyolo. Siyempre, TBJ tayo. Hindi natin pwedeng kalimutan yan. Lagi natin kakalimutan. Lagi nyo pong tatandaan na ang mga taong kasama mo sa gutom, yun ang wag mong kakalimutan sa oras ng kabusugan. Yun ang tatandaan nyo. Kung sino kasama mo sa plato, na iisa lang kayo, iisang platong kinakainan nyo noon, kahit mga kaibigan mo, yun ang makakasama mo dapat pag kumakain ko na sa ginuntoang plato ni Paraon. Hello, Ma'am Janelle. Sir Roger Mabait. Beans Boy. Ma'am Lucy Sia. Tuloy na rally ng INC. Para saan daw? Yun nga eh. Mag-iimbestiga tayo dyan. Pantay-antay nyo na. May iniimbestigahan pa ako. Sir Sherwin. Tsaka sa magandang asawa niya. Hello. Legit Dabber Cards. Vicky Boy. Siyempre, legit Dabber Cards tayo.
PM mo na lang ako, ma'am, para magkita tayo. Patricio Rosal, boss pa shoutout from Norway. Grabe, oh. Knock, knock. Norway. No, Norway. No, Norway. I'm not living without you. I'm just living without you. And you, and you, and you, and you, and you. Cheminette light. Cheminette light. This is the mix of DJ Johnny. Ay, Enrico Aparante. Uy, Aparante. Aparante! Ayan, delikado yan. Yung mga aparante, nakakatakot yan kasi diyan nagpapakita yung mga santo, mga aparante. Uy, pare, nakita mo si Mama Mary, nag-aaparante. Dennis Grande! O, siya. Palike-like na lang. Maraming salamat. I love you all, mga libag. I love you so much. Thank you sa walang sawang pagmamahal sa ating channel. And sa walang sawang suporta na kahit ano man nang ibigay ko sa inyo, sinusuportahan nyo. Maraming salamat po talaga sa tao sa aking puso. Maraming salamat po. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.